area, the provincial directors, and they inform us that nagtutulungan naman sila, they're helping in gathering evidence. Sinabi pa ni Chief PNP na nakahanda ang mga pulis sa lugar na kumilos ng naaayon sa batas sa sinasabing ginagawang paglabag ng naturang grupo. Well, yung may sariling batas, may sariling parang gobyerno, for us, especially in the eyes of the PNP, we are under the executive branch. Yan ang pinaka-medyo talagang babantayan natin. There is only one government, we have only one government. And as far as pagdating naman sa police force, we have one national police force. So tayo po dapat ang mapairal dyan, and tayo pong mag-iimbestiga kung may mga attempt na hiwalay po sa gobyerno, sa sistema ng gobyerno. Ibinunyag kahapon ni Senator Risa Hontiveros ang umano'y nasa 1,000 menor de edad na biktima ng nasabing kulto na nakaranas ng rape, sexual violence, child abuse at forced marriage. Sinasabing pinatatakbo ang naturang kulto ng mga armado at makapangyarihang personalidad sa lugar na umano'y sangkot sa iligal na droga. Ayon sa isang nakapanayam ng aking staff na dating elementary school teacher, sabi daw ni Senyor Aguila, wala daw government employee ang pupunta sa langit. Kung may mga utang daw kami, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senyor Aguila ang aming mga utang. The mountain allowed the cult to continue its activities without scrutiny. And this is where the harrowing tales of child abuse come in. Kahapon, nag-file na ng resolusyon si Senator Ronald Bato de la Rosa para sa pagsasagawa ng investigasyon. Naniniwala ang senador na kailangang tutukan ang aligasyong ito upang hindi maisapanganib ang kapakanan ng mga bata at iba pang individual na maaaring biktima nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.